Paano mo ba iha-handle ang business mo kahit empleyado ka or nagtatrabaho o sadyang busy ka sa buhay mo? Well, kung gusto niyong malaman, panoorin niyo 'tong video na 'to dahil yung video na 'to ay para sa'yo, okay? So, nung una naka-focus lang ako sa tindahan. So, araw-araw andun ako palagi akong nakikita ng mga suki ko. Tapos araw, gabi, gabi, madaling araw pumapasok, gabi na umuwi. So, gano'n. At, well, maganda naman, okay naman siya kasi mas naha-handle mo ng maayos, maigi. Which is, naisip ko, may kailangan akong gawin. So, di puwedeng ito lang ang ako mabubuhay at dito rin ako mamamatay. Let's say for example 70 years old ako mamatay, then for 40 years old ako ngayon, so I have 30 years to do more. Okay? So, kailangan kong mag-isip kung ano ang gagawin ko. Tapos, para makalabas naman ako sa comfort zone ko. Kasi mas comfortable ako kung nasa ilalim lang ako ng tindahan. At makagawa naman ako ng napakaraming bagay. Well, meron akong tatlong tips kung paano ko siya na-handle na kahit hindi mo ako nakikita sa business ko, matasabi ko pa rin na 100% hands-on ako sa business. Unang-una, meron tayong prinsipyo sa negosyante. Ang prinsipyo ng pagiging negosyante natin is mahalaga to ang pagiging growth mindset. Kasi lahat-lahat ng gagawin mo is para naman sa tindahan. Kumbaga it's a part of level 2. So, ibig sabihin, kailangang bukas ka sa pagbabago at pagkatuto. So, patuloy kang maghanap ng paraan upang matuto at mapalago ang negosyo. Kahit maliit man na hakbang nito bawat araw, pero counted pa rin siya as your small wins, no? So, wag mong isipin ang isang malaking hakbang agad ang kailangan. So, maliit na hakbang patungo sa tagumpay at magpapalago ito sa business. And number 2, delegate and empower others. So, kung magaling ka na negosyante, magaling ka rin mag-delegate sa tao. So, wag kang matakot kung wala ka na nakawin lahat ng tinda mo. No, that's normal. But, wag kang matakot sa failures. Kasi sa bawat failures, doon ka natututo at doon ka mag-bounce back triple or double or depende sa pag-bounce back mo. At kapag nagtiwala ka sa mga tao sa paligid mo, mas magkakaroon ka ng oras para sa sarili mo at magiging productive ka sa buong negosyo mo. So, simple lang. And the last tips is keep going to your mission and vision. Sa akin, yung mission and vision ko, simple. Makarenta, makabayad ng taxes, makabayad ng permits, makasweldo sa mga tao, makabayad sa lahat-lahat ng mga bayarin at supplier at ma-maintain yung business. So, easy. At laging alalahanin ang mission at vision ng negosyo mo. At ito ang magsisilbing gabay mo sa bawat desisyon. So, kahit gaano ka ka-busy, huwag mong kalimutan ang long-term goals, ang clarity sa mission at vision para sa iyo at magpatuloy na matagumpay yung business mo. So, lahat ng negosyante ay unique, kaya hayaan natin sila. Wag natin silang hindi pareha, hindi lahat ng negosyante pareha. Unique ang tira, kumbaga unit parang cheese, magkaiba yung style na parang laro, magkaiba yung style para manalo.